The Forgotten Chef King. Kabanata 14. Nang tuluyan ng mailipat ni Marcus Ashford ang fa-noodle beef mula sa mainit na wok papunta sa plato, lahat ng nakamasid ay natigilan. Ang bawat hibla ng pansit ay pantay ang kulay, walang dikit-dikit, at higit sa lahat, tuyo at makinis ang pagkakalatag. Walang sobrang mantika, walang kumakapit na toyo. Tila ba isang obra ang nasa harap nila, at kahit ang itsura pa lang, sapat na upang pasabugan ang gana ng kahit sinong gutom. Si William Turner, na nasa gilid lamang, ay halos lumuhad sa paghanga. Sobrang swerte raw niya na naging saksi siya sa pagluluto ng batang ito. Ngunit kanina lang, marami sa mga kandidato ang nakatingin kay Marcus ng may halong duda at panunuya. Sa edad niyang iyon, sino ba naman ang maniniwala na karapat-dapat siya sa isang prestihiyosong pagsusulit na pang-chef? Subalit ngayon, habang nakikita nila ang kinalabasan, wala silang nasabi kundi humanga at mapabuntong hininga. 2 oras ang ibinigay para sa pagsubok. Karaniwan, gumagawa ang mga kandidato ng ilang bersyon ng kanilang putahe at pipiliin ang pinaka-perpekto para sa mga hurado. Ngunit si Marcus, hindi na nag-aksaya ng oras. Sa harap ng nagtatakang mga mata ng lahat, siya ang unang naglakad papunta sa mesa ng mga taga-suri dala ang kanyang mainit-init pang niluto. Ang bilis sobrang kumpiyansa nitong batang to. Sa galaw pa lang niya kanina, ibang level na talaga. Pero tingnan natin, ilan kaya ang puntos na ibibigay sa kanya. Tahimik na bulungan, mga matang nakatutok sa kanya. Alam ng lahat, kakaibang eksena ang kanilang masisilayan. Sa harap nakaupo ang 3 hurado, pawang mga batikang guro sa kusina. Una niyang nilapitan ang nasa kanan, isang seryosong lalaki, si Benjamin Clark. Pakisubukan po, magalang na wika ni Marcus, may kumpiyansang ngiti sa labi. Buo ang tiwala niya, ito ang perpektong putahe. Kung may hindi makakita ng halaga rito, malinaw na iyon ay dahil may mali sa paningin ng tao, hindi sa kanyang luto. Ngunit, 0. Malutong at malamig na pahayag ni Benjamin Clark. Wala man lang tikim. Napako si Marcus. Tahimik ang buong silid. At maya-maya, sumabog ang tawanan, bulungan, at panunuya. Kaya pala ang bilis. Wala palang kwenta. 3 beses na akong sumubok dito, pero ngayon lang ako nakakita ng 0 puntos. Sayang, akala ko pa naman may talento. Si William Turner ay halos mawala ng ulirat. Sa tabi niya, unti-unting nanghina ang loob. Nagbalik sa isip niya ang mga sinabi ni Marcus kanina tungkol sa sweet and sour lettuce. Pinigilan niya ang sariling magduda, baka pati siya ay nadamay sa pagkakamali. Samantala, sa pasilyo, si Finn Bell ay halos mapasipol sa tuwa. Alam niyang si Benjamin Clark ay ang Uncle Benjamin na kinausap niya bago pa ang pagsusulit. Nakakatuwang makita si Marcus na nagmamalaki pa, tapos binigyan lang pala ng 0 nang hindi man lang tinikman. Ngunit hindi nagtagal ang tuwa ni Finn. Dahil ang matandang hurado sa gitna, si Arthur Sinclair, ay biglang umalma. Benjamin, malamig na wika niya, hindi ba't masyado kang padalos-dalos? 0 puntos nang hindi man lang tinitikman. Namilog ang mga mata ng iba. Sabay itinulak ni Clark ang plato kay Arthur. Tingnan mo nga, Teacher Arthur. Niluto niyang dry-fried ni Uhay gamit ang baka. Hindi niya alam ang totoong recipe. Anong silbi ng ganoong kandidato? Doon lang natauhan si Marcus. Ang orihinal na bersyon pala ng putahe ay walang kasamang baka. Ang alam niya'y muling pinasikat iyon matapos isama ang karne, kaya buong akala niya iyon ang pamantayan. Mali pala siya. Kaya pala. Pero, hindi ba't ang pagsusulit na ito'y para sa sariling galing at malikhain? Bakit ako parurusahan dahil sa kakaibang bersyon ko? Ngumiti siya, hindi nagpadaig. Siguro naman, sir, baka ang Uhay, na iyon ay talagang galing sa baka. Biro niya, may halong tapang. Nanggalit si Clark. Walang kwentang palusot. Bagsak ka. Ngunit hindi natinag si Marcus. 3 guro kayo. Hindi ba't patas lamang kung lahat kayo ang huhusga? Natawa si Clark, parang nakarinig ng malaking biro. Bata, kahit pa anong galing mo, ang puntos namin ay pinag-iisa. Dahil binigyan nakita ng 0, kailangan mo ng tig-9 na puntos mula sa 2 pang guro para lang makapasa. Alam mo ba kung gaano kabihira ang nakakuha ng 9 mula nang simulan ang pagsusulit na ito? Nag-igting ang hangin. Lahat ng kandidato'y napatigil sa pagluluto. Ngunit nakangiti lang si Marcus. Kung hindi susubukan, paano malalaman? Parang sumabog ang bulwagan. Ang iba'y namangha sa tapang niya, ang iba'y nag-isip na baka sadyang hanggal lang siya. Itinaas ni Arthur Sinclair ang chopsticks at maingat na tinikman ang putahe.
Pinagmasdan ng lahat ang reaksyon niya. At sa unang kagat, napakagaling. Sigaw niya. Ang pansit ay hindi malagkit, malambot, at madulas sa lalamunan. Ang bango ng bakay naghalo sa bawat hibla. Ito ang tunay na sining ng pagluluto. Lalong nagdilim ang mukha ni Clark. Sobra ka namang magpuri. Baka nagkutsabahan pa kayo. Ngunit walang patid si Arthur. Kung ganun, hayaan nating si Archie Whitman ang humusga. Ang pinakabata sa tatlo, si Archie, ay halatang alanganin. Ngunit nang malasahan ng putahe, unti-unting nagbago ang ekspresyon niya, mula sa pag-aalinlangan, tungo sa lantad na paghanga. Tama si Teacher Arthur. Isa itong obra. Bumantong hininga siya, at sa harap ng lahat ay idineklara. 10 puntos. Isang iglap, tila gumuho ang paligid. 2 guro, parehong perpekto ang ibinigay na marka. Sabay nagtawanan, nagbulungan, at nagsigawan ang mga kandidato. Kailan pa nangyari na ang isang baguhan, isang binatilyo, ay nakakuha ng 20 sa pagsusulit na ito. At kahit pa may 0 mula kay Benjamin, sapat na iyon upang makapasa si Marquez. Ngunit higit sa lahat, nakamit niya ang imposible. Isang alamat ang isinilang sa loob ng silid na iyon. Simula pa lamang ng pagsusulit sa mga pangunahing kasanayan ng mga kusinero, bihira na ang nakakatanggap ng mataas na marka. Dahil ang hinihingi dito ay hindi lamang ang tumpak na lasa ng orihinal na recipe, kundi pati ang pagtaas ng antas ng sariling estilo ng kusinero. Isang bagay na halos imposible para sa mga baguhan. Ngunit nagawa ito ni Marcus Ashford. Isang pinggan ng dry fried beef noodles ang nagpaniwala sa 2 sa 3 tagapagsuri. Napatigil sa pagkagulat si Benjamin Clark. Para bang binuhusan siya ng malamig na tubig. Sa loob-loob niya, pinahiya siya. Siya lang ang nagbigay ng 0, samantalang ang 2 kasama niya'y 10 ang ibinigay. Hindi ba't lantaran siyang tinatanggalan ng mukha nito? Galit na galit niyang winika. Anong klaseng kababawan ito? Mga guro, kailan pa naging ganito kababa ang pamantayan natin? Kung nagkakutsabahan kayo ng kandidato, napakalaking problema niyan. Mariing sumagot si Arthur Sinclair, nakatingin ng diretso kay Benjamin. Kung kababawan ang pag-uusapan, mas dapat itanong, ilan ba ang nakatanggap ng 0 simula nang magsimula ang eksaming ito? Ang batang ito'y malinaw na may kakayahan, at sinasabi mong nakipagsabuatan ako. Mabuti pa, pagkatapos ng eksaming ito, ako mismo ang mag-iimbestiga kung sino ang talagang nakikipagsabuatan para sirain ang kandidato. Halatang pumanig ang matandang si Arthur kay Marquez. Matapos siyang magsalita, lihim niyang tinitigan si Marquez na para bang sinasabi, huwag kang mag-alala, kakampi mo ako. Bahagyang yumuko si Marquez bilang pasasalamat, subalit nananatili ang pagtataka sa kanyang dibdib. Kailan pa ba niya na-offend si Benjamin Clark? Ni hindi niya ito maalala sa nakaraan. Teacher Benjamin, singit ni Archie Whitman, ang pinakabata sa 3 tagapagsuri. Maingat niyang inilapit ang pinggan ng dried fried beef noodles. Subukan niyo man lang. Sigurado akong maiintindihan niyo kung bakit kami nagbigay ng ganoong marka. Nag-aatubili si Benjamin. Alam niyang matagal na silang hindi nagkakasundo ni Arthur, kaya't lalong nagngingit-ngit ang damdamin niya. Ngunit ang pagkain, maaari kayang totoong ang napakahusay nito. Dahan-dahan niyang kinuha ang chopsticks. Inangat ang ilang piraso ng bihon, kasabay ng manipis na hiwa ng karne. Isinubo niya ito. At agad siyang natigilan. Sa bawat kagat, ang aroma ng karne ay sumabog sa bibig niya, malambot ngunit puno ng linamnam. Ang bihon, makinis at madulas, ngunit may sapat na bite. Ang timplay perpekto, parang hinango mula sa isang lihim na sining na ipinasa ng mga henerasyon. Napakasarap, bulong ni Benjamin, halos hindi makapaniwala. Nagulat ang lahat ng kandidato sa paligid. Kanina lamang ay mariing tumutol si Benjamin, pero ngayon, sa isang subo lang, nagbago ang kanyang tono. Ang ibig sabihin lang nito, totoong ang kahanga-hanga ang niluto ni Marquez. May ilan pang kandidato na halos mawala ng gana sa sariling mga pinggan, at ang nais na lamang ay matikman ang obra maestra ni Marquez. Sa gilid, nakahinga ng maluwag si William Turner. Tama nga si Chef Marquez, may galing talaga siya. Umaasa siyang makakatulong pa ito sa kanya sa hinaharap. Ngunit bago pa man tuluyang magaan ang pakiramdam ng lahat, isang malakas na tinig ang biglang sumambulat. Sandali. Pumasok ng padebog mula sa labas si Finn Bell, halatang apurado. I-report ko siya. Mandiraya siya. Nagulat ang lahat. Nanlaki ang mga mata ni Marquez. Kilala niya si Finn, ang kaklase ni Jenny. Ngayon, sa harap ng lahat, inaakusahan siyang nandaye. Anong ibig mong sabihin, Finn?
Malamig na tanong ni Benjamin. Kitang-kita ko mula sa labas. Mariing sigaw ni Finn, sabay turo kay William Turner. Ibinigay niya ang hiniwang letes kay William Turner. Agad na napako ang mga mata ng lahat kay William. Napalunok si Marquez. Nang silipin niya ang mesa, napansin niyang nawawala ang mga hiniwa niyang gulay. Hindi siya makapaniwala. Kinuha ni William Turner sa mismong oras na abala ako sa pagluluto. Namutla si William. Hay hindi. Hindi totoo yan. Nanginginig niyang depensa. Ngunit agad sinunggaban ng pagkakataon si Benjamin, cheating ang tawag dito. Kapag napatunayan, parehong disqualified, ang nandaya at ang kasabwat. Nanlamig si Marquez. Hindi siya madaling magalit, ngunit ang ginawa ni Finn ay labis na mabigat para sa kanya. Dahil lang ba sa nangyari noong spring tour? Iyon lang ba ang dahilan kung bakit gusto niyang sirain ang kinabukasan ko? Nagpakawala siya ng malamig na ngiti kay Finn, isang ngiti na tila walang saysay, ngunit nagdulot ng panginginig sa kalamnan ni Finn. Samantala, napatingin ang tatlong guro sa mga piraso ng letes. Napakunot ang noo nila. Sandali, usual ni Arthur. Dahan-dahan niyang kinuha ang isa at pinagmasdan. Ang hiwa nito, perpekto. May kurbada, makinis, walang sablay. Isa itong obra maestra ng kutsilyo. Napatigil si Benjamin. Maging si Archie ay napahinga ng malalim. Ang ganitong uri ng hiwa, ang tinatawag na hub block, ay hindi basta-basta nagagawa ng baguhan. Kahit ilang taong karanasan, bihira ang nakakaabot sa ganitong antas. Imposible, may makakagawa ng ganito. Bulong ni Benjamin, hindi na maitago ang pagkabigla. Napangiti ng lihim si Arthur, ngunit agad siyang napatigil sa isang naisip. Saglit, ang kutsilyo. Mabilis siyang pumihit at lumapit sa mesa ni Marquez. Doon, tahimik na nakapatong ang kutsilyo, malinis at kumikislap. Kinuha niya ito, sinipat ng mabuti, at halos mabitawan sa gulat. Diyos ko, bulalas niya. Ito ang kutsilyong humahalimuyak. The knife that turns into fragrance. Nanlaki ang mga mata ni Marquez. Si Ian Bridgeton, siya ang nagbigay sa akin ng kutsilyong ito, totoo ba? Ang kutsilyong ito na tinatawag na chopping incense ay talagang ang pambihira. Magaan at madali itong gamitin para kay Marcus Ashford, at dahil bigay ito sa kanya ni Ian Bridgeton, tiyak na napakahalaga nito. Pero kahit ganoon, ni minsan ay hindi naisip ni Marcus na ang kutsilyong ito ay ganoon kasikat na makikilala agad-agad ng isang tao. Napatingin siya kay Arthur Sinclair na halos nangangislap ang mga mata sa pananabik habang tinatitigan ang hawak niyang kutsilyo. Ang kutsilyo mo ba, ay ang chopping incense? Bulalas nito, bakas ang pag-aalab ng damdamin. Ah, oo, tipid na sagot ni Marquez, bahagyang naguguluhan. Para bang hindi niya maunawaan, hindi naman ito espada mula sa mga nobela ng pakikipagsapalaran. Kung tutuusin, kahit gaano pa kasikat ang kutsilyong ito, paano nakilala ni Arthur ng ganoon kabilis? Kaya't napatanong siya. Paano niyo po nalaman, Mr. Sinclair? Tinuro ni Arthur ang hawakan nitong gawa sa pulang peras na kahoy. Nakasulat sa hawakan ang pangalan. Hindi mo ba napansin? Napatawa siya sa sarili. Akala ko kung anong sikreto, yun lang pala. Ngunit hindi doon nagtapos si Arthur. Sa masidhing paghanga, idinugtong pa niya, bukod pa roon, ang pattern ng talim na ito ay kakaiba, parang mga namumulang bulaklak ng begonia. Nabasa ko ang tungkol dito sa isang aklat ng mga tanyag na sandata ng London. Kaya't sigurado akong ito ngayon. Kitang-kita ang pagkahumaling sa tinig nito. Para kay Arthur, ang kutsilyo ay katumbas ng espada sa isang mandirigma, isang bagay na sagrado para sa isang tunay na chef. Hindi lahat ng kandidato sa eksaminasyon ay kilala ang pangalang chopping incense. Pero sina Benjamin Clark at Archie Whitman, agad itong nakilala. Lumapit pa si Archie, halos nanginginig ang daliri habang hinahaplos ang ukit ng kutsilyo. Diyos ko, ito nga ang chopping incense. Hindi ko akalain na makikita ko ito ng personal. Nagulat din si Benjamin Clark. Ang alam ko, ang kutsilyong ito ay koleksyon ng sikat na si Ian Bridgeton. Paano ito napunta sa isang kandidato? Habang iniisip niya ito, bigla siyang natauhan. Imposibleng ibigay lang basta ni Ian Bridgeton ang ganitong kayamanan. Maliban na lang kung may espesyal na kaugnayan itong si Marquez kay Ian. At kung iisipin pa, ang husay ni Marquez sa pagluluto, lalo itong nagpatibay ng kanyang hinala. Unti-unting namuo ang pawis sa noo ni Benjamin Clark. Hindi ko akalaing may ganito palang koneksyon si Marquez, si Ian Bridgeton ay isang big mountain sa food industry, isang figure na kailanman ay hindi niya maaaring kalabanan.
Kung nagawa niya mang mali kanina, ngayon ay kailangan niyang bumawi bago mahuli ang lahat. Maging sina Arthur at Archie ay biglang nag-iba ang tingin kay Marcus. Narinig nila kamakailan na nasa Camden si Sian Bridgeton upang magpahinga. Ngayon ay naiintindihan nila kung bakit dito kumuha ng eksaminasyon si Marcus. Ang lahat ng ito ay nagbigay kay Arthur ng bagong pag-iisip kung nagawa niyang putulin ang lettuce ng perpekto gamit ang hobcut, malamang ay dahil sa kutsilyong ito. Ngunit mali siya. Kahit anong kutsilyo, kahit prutas na kutsilyo pa, kayang gawin iyon ni Marcus. Subalit kung malalaman ito ni Arthur, tiyak na lalo siyang mangangilabot. Sandali, sumagi sa isip ni Arthur ang posibilidad ng pandaraya. Isa siyang taong tapat at walang takot magsabi ng nasa loob. Kaya tumitig siya kay Marcus at seryosong nagtanong. Marcus, umamin ka ng tapat, nandaye ka ba? Hindi. Tahimik pero matibay ang sagot ni Marcus. Ako mismo ang naghiwa ng lettuce. Pero hindi ko ibinigay kay William Turner ang mga hiwang iyon. Kinuha niya ito ng palihim. Napasinghap ang lahat. Nakatitig si Arthur kay William. Kung hindi totoo yan, sige, putulin mo ulit ang lettuce sa harap ko. Natigilan si William, nanginginig ang mga kamay. Alam niyang tapos na siya. Kung subukan niyang maghiwa, agad siyang mabubuko. Kaya't napilitan siyang yumuko. Tama siya. Ako ang kumuha, marahas niyang inamin, puno ng galit at hiya. Tumindig si Benjamin Clark. Sa ganoong kaso, malinaw na hindi nandaye si Marcus Ashford. Pero ikaw, William Turner, malinaw ang pandaraya. Ayon sa batas ng pagsusulit, ikaw ay diskwalipikado. Paglingon niya kay Marcus, hindi na siya ang mahigpit na examiner, bagkus ay tila nagmamasid at humihingi ng pahintulot. Marcus, sang-ayon ka ba sa desisyon na ito? Nagangat ng tingin si Marcus. Nakita niya ang pagmamakaawa sa mga mata ni William, mga matang umaasang bibigyan pa siya ng ikalawang pagkakataon. Pero malamig lang siyang ngumiti. No comment, mahina hong sagot niya. Hindi ako magiging sandala ng isang magnanakaw ng pagkakataon. Mabilis na idineklara ni Benjamin, William Turner, ikaw ay opisyal na diskwalipikado. Umalangaw-ngaw ang bulungan sa buong silid. Lalong tumindi ang gulat nang muling bawiin ni Benjamin ang kanyang naunang hatol. Marcus, muli kong tinikman ang dry fried beef mo. Isa itong obra. Binabago ko ang score mo mula 0 sa 10. Anong? Muntik ng pasigaw si Finn Bell, halos hindi makapaniwala. Uncle Benjamin. Nandaye siya, dapat siya ang diskwalipikado, hindi. Manahimik ka. Malamig na singgal ni Benjamin, halos umabot sa punto ng pagsampal. Wala kang galang. Hindi mo ba nakikita kung sino ang kaharap mo? Namilog ang mata ni Finn, hindi makapagsalita. Ngunit sa loob niya, unti-unting lumalamon ang sindek. Sino ba talaga itong si Marcus? Mabigat ang tinig ni Benjamin. Lumayas ka rito kung ayaw mong masaktan. Nagmamadaling tumakbo palabas si Finn, iniwan ang lahat na nakatingin kay Marcus na para bang isa siyang taong hindi dapat labanan. Samantala, si William Turner naman ay tahimik na nag-impake ng kanyang gamit, halos mamatay sa inggit at galit habang lihim na sinisilap si Marcus. Sa huli, naglakad siyang palabas, lugmok at natalo. Bahagyang napabuntong hininga si Marcus, ngunit hindi siya nagpakita ng awa. Ang kapalaran ni William ay bunga ng kanyang sariling kasakiman. Pagkatapos, isa-isang isinulat nina Arthur, Benjamin, at Archie ang kanilang pirma sa opisyal na talaan ng marka. At sa mismong sandaling iyon, opisyal na naging one-star chef si Marcus Ashford. Habang palabas siya ng gusali, bitbit ang bagong dangal, muli niyang nasalubong si William Turner sa pintuan ng Food Association. At doon, bumungad sa kanya si William, luhaan, galit, at tila ba nagngangalit ang buong pagkatao. Nang marinig ni Marcus Ashford ang hagulgol ni William Turner, bahagya siyang natigilan. Sa kanyang paningin, ang 18 taong gulang na si William ay kalahating bata pa lang, wala pang sapat na gulugad upang tunay na tumindig sa mga pagkakamali. Ngunit kahit ganoon, alam ni Marcus na mali ang ginawa ng binata, at dapat niyang akuan ang bigat ng sarili niyang pagkakasala. Subalit habang pinagmamasdan niyang humahagulhol si William, lumambot ang kanyang puso. Sa huli, nagpasya siyang lumapit at magsalita. Ang pagluluto, mahina niyang sabi, ay tulad ng pagiging tao. Kapag puro pandaraya ang pinairal mo, sarili mo rin ang masasaktan. Ang nangyari ngayong araw, aral iyan. Huwag mo nang ulitin. Kung ibang tao ang makaririnig, baka matawa lamang sila, sapagkat sa murang edad ni Marcus, tila ba hindi angkop sa kanya ang bigat ng mga salitang iyon. Ngunit kay William, para itong tinig mula sa itaas.
Pinahid niya ang mga luha, at sa kanyang pagngunguy-ngoy ay umusal. Akala ko walang makakakita. Lahat sila, sinabi nilang masarap ang luto ko, walang magiging problema sa exam. Iniwan ko pa ang trabaho ko sa hotel para rito, ngayon, wala na akong kinabukasan. Anong gagawin ko? Napangiti si Marcus, at tinapik ang balikat ng binata. Ilang taon ka na ba? Wala ka pang ang nasisimulan, sinasabi mo nang tapos ka na. Kung trabaho lang iyan, marami riyan. Bumangon ka. Balikan mo ang pundasyon ng pagiging chef. Manalig ka, sa susunod na pagsusulit, magtatagumpay ka. Tinitigan ni William ang nakababatang lalaki sa kanyang harapan, nakababatang dapat sana'y walang alam sa payo ng buhay, ngunit ang bawat salita nito ay tila bumabaon sa kanyang puso. Gusto niyang sabihin sana, "Pwede mo ba akong tulungang makahanap ng trabaho?" Ngunit pinili niyang manahimik. Umaasa akong magkikita tayong muli sa hinaharap. Muling tinapik ni Marcus ang kanyang balikat at tuluyang lumisan. Para sa kanya, iyon ay simpleng payo lamang mula sa isang mas nakatatandang chef. Ngunit alam niya, may potensyal ang batang ito. May ningges na pwedeng lumago. Gayunpaman, sa bandang huli, sariling kamay pa rin ni William ang huhubog sa kanyang kapalaran. Pag-alis ni Marcus, nagpunta siya sa kalsada, sumakay ng taxi, at tuluyan nang nawala sa paningin ng binata. Si William naman, muli pang nagpahid ng luha. Hindi niya alam kung sapat na ba ang mga sinabi ni Marcus upang muling buuin ang kanyang tiwala sa sarili. Ngunit isang bagay ang tiyak, kailangan muna niyang maghanap ng trabaho. Kung mga mabababang sahod lang ang matatanggap niya, mas mababa pa sa 2,000 isang buwan, paano siya mabubuhay? Kung sana'y may trabahong magbibigay ng malaki-laking kita. At habang iniisip niya iyon, biglang may hamarang sa kanya sa bungad ng pintuan ng Food Association. Isang binatang makisig, mayaman ang dating, at nakangiti sa kanya. Kamusta? Ha? Kamusta? Tugon ni William, puno ng pagtataka. May kailangan ka. Ako si Nathan Middleton. Umismid ng ngiti ang binata. Kanina, nakita kong kinausap ka mismo ni Marcus Ashford. Tila ba may malasakit siya sa'yo? Simula nang magpasya si Nathan na nakawin ang mga recipe ni Marcus at ipagparangya na kanya, palihim na siyang nagmamasid, naghihintay ng pagkakataon. Ngayon, pakiramdam niya, dumating na ang kanyang sandali. Anong pakay mo? Tanong ni William, may halong ka ba? May trabaho akong ipapagawa sa'yo. Simple lang, 1 linggo lang tatagal. Bibigyan kita ng 20,000 kaagad, at kapag natapos, dagdag pang 20. 40,000 sa loob lang ng 1 linggo. Ano, papayag ka ba? Natulala si William. 40,000. 1 linggo lang. Hindi yun basta-basta trabaho. Isang tukso iyon na mahirap tanggihan. Samantala, sa kabilang dako, hawak na ni Marcus ang kanyang bagong kuhang sertipikasyon bilang isang one-star chef. Nakahanda na ang kanilang maliit na restoran, ngunit isang malaking problema ang bumungad, wala pa itong pangalan. Tanghali iyon, at magkakasamang nakaupo sa mesa sina Marcus, ang kapatid na si Cyril Clark, at si Sophie Bridgeton. Mabigat ang kanilang mukha, lahat nag-iisip. Windsor Imperial Building, o kaya'y Tianxiang Pavilion, suhestyon ni Sophie. Magaganda ang mga pangalang iyon, kilala sa Hackney. Napakamot ng ulo si Marcus. Baka kasuhan pa tayo ng mga yun ng copyright. At saka, tingnan mo nga itong restaurant natin. Tingin mo ba, babagay sa ganito ang pangalang Windsor Imperial? Umiling si Sophie, ngunit nanatiling nakangiti. Doon na kumislap ang ideya kay Marcus. Naalala ko na. May naisip akong pangalan. Namilog ang mga mata ni Cyril. Ano, kuya? Sabihin mo na. Hinaplos ni Marcus ang ulo ng kapatid. Gagamitin natin ang pangalan ni Cy. Tatawagin itong, Cyril Clark's Home Cooking. Cyril Clark's Home Cooking, pabulong na inulit ni Cyril, saka ngumiti. Ang ganda. Parang tahanan ng dating. Tumango si Sophie. Oo nga. Ang sarap pakinggan. Napatalon sa tuwa ang batang si Cyril. Kuya. Gamit ang pangalan ko, siguradong sisikat ang restoran natin. Yayaman tayo. Napangiti si Marcus, sabay buhat kay Cyril mula sa upuan. O sige, yayaman tayo. Pero bumaba ka muna dyan baka mahulog ka. At pagsapit ng gabi, matapos ang lahat ng papeles, lisensya, at dekorasyon, nakatayo si Marcus sa harap ng kanilang maliit na restoran. Ang bagong byline plaque ay nakasabit na, ang menoy handa na, at ang mga uniforme maayos na nakalapat. Habang pinagmamasdan niya ang ilaw na kumikislap sa loob, marahang tumangala si Marcus, at ngumiti.
Sa wakas, ang unang restaurant ko sa mundong ito, opisyal nang nagbukas. Mainit ang sikat ng araw nang dumating si Connor Edwards sa harap ng maliit ngunit bagong bukas na karinderya ni Marcus Ashford. Nakasakay siya sa kanyang lumang bisikleta na may maliit na car itong nakakabit, puno ng gulay at rekedong kinuha pa niya mula sa palengke. Brother Marcus, eto na yung mga gulay na pinapakuha mo. Ako na rin ang magdadala dito palagi, nakangiting sabi ni Connor, sabay abot ng isang sako ng sariwang mustasa. Tinanggap ni Marcus ang dala nito at mabilis na inilipat sa freezer. Salamat, Connor. Laking tulong nito sa akin. Habang nag-uusap sila, nabanggit ni Connor na kahit humina na ang dating dagsa ng tao sa night market, patok pa rin ang kanyang pwesto sa Mutton Barbecue. Nangiti si Marcus, magandang senyales iyon na baka ngayong tag-init, sumabog lalo ang demand sa mga ihawan. Pagkaalis ni Connor, naglinis muna si Marcus at muling inayos ang mga mesa. Kahit ilang ulit na niyang pinagdaanan ang pagbubukas ng kainan sa nakaraang buhay, ngayon ay kakaiba ang kaba na bumabalot sa kanya. Sa gilid, nakaupo si Sophie Bridgeton, ang sosyal na apo ng kilalang pamilyang Bridgeton. Nakasuot siya ng malinis na uniforme ng paaralan, parang modelo na tahimik na nagkakape, malamig ang mga mata na para bang hindi siya bagay sa isang simpleng karinderya. Napakunot ang noo ni Marcus. Alam kaya nito ang ginagawa niya rito. Hindi nagtagal, lumitaw mula sa pintuan ang isang matabang lalaking tila pasimpleng sumisilip sa loob. Nakayuko pa ito at para bang may kinatatakutan. Edwin. Tawag ni Marcus na nakangiti. Pumasok ka na, ano bang ikinatatakot mo? Si Edwin Harper nga iyon, isang kilalang 5-star chef. Nanginginig pa ang ulo nito sa takot, worry bang baka biglang sumulpot mula sa dilim ang isang multo. Maganda ang pagkakaayos mo ng lugar, brother, sabi ni Edwin habang patuloy ang paglingga-lingga. Ngunit paglingon niya, napatigil siya nang makita si Sophie na nakaupo't umiinom ng tsaa. Nanlaki ang mga mata niya. Ay ikaw. Bakit ka nandito? Mataas ang kilay na sumagot si Sophie, malamig ang tinig, bakit hindi ako pwede rito? Simula ngayon, ako ang magiging apprentice sa restaurant na ito. Master Edwin, sana'y matuto ako sa iyo. Halos malaglag ang panga ni Edwin. Ang prinsesa ng Bridgeton, waiter lang sa isang maliit na karinderye. Mas nakagugulat pa ito kaysa sa pagdating niya rito bilang chef. Ipinakita ni Marcus ang menu at pinaupo si Edwin. Ngunit lalo pang nagimbal ang chef nang mabasa niya ang mga putahe, Shaoxing drunk chicken, Dunkin chicken, big plate chicken, mga klaseng ulam na karaniwang nagkakahalaga ng daan-daang libo sa malalaking hotel, ngunit dito'y parang ordinaryong pananghalian lang. Marcus, sigurado ka bang tama ang presyo? Halos pabulong na tanong ni Edwin, nanginginig ang boses. Ngumiti lang si Marcus. Iba ang pamamaraan ng lutong bahay. Hindi ito kasing komplikado ng mga gawa sa hotel. Pero kung mapapalasap natin sa simpleng paraan ang tunay na sarap, doon ka tunay na angat bilang chef. Napaisip si Edwin. Ang daan ng pagluluto, ang tunay na sining ay nakatago sa payak na rekado. Dito niya naunawaan, hindi lang simpleng kainan ang binubuo ni Marcus, isa itong larangan kung saan masusubok ang pinakamataas na antas ng kusina. Bago pa siya makasagot, bumukas ang pinto. Pumasok ang unang customer, isang seryosong negosyanteng nasa gitna ng edad. Umupo ito at naghihintay ng waiter. Tumingin si Marcus kay Sophie. Ngunit ang sosyal na dalagay nakaupo pa rin, parang walang pakialam. Pinilit niyang utusan ito, Sophie, bilasin mo, salubungin mo ang customer. Napilitan si Sophie, tumayo at naglakad na parang reyna. Lumapit siya sa lalaki at malamig na tanong. Anong kakainin mo? Napakunot ang noo ng negosyante. Baka pwede mo munang ibigay ang menu. Umangat ang kilay ni Sophie at halos mapamura. Kanina ka pa nakaupo, bakit hindi mo agad sinabi? Ganyan ka ba kumain? Natahimik ang lalaki, halatang naiinis. Tumayo na sana siya para umalis nang mabilis na sumulpot si Marcus mula sa kusina. Pawis na pawis siya habang pinipigilan ang sitwasyon. Ngunit huli na ba? Kung aalis ang unang customer, baka sumabog na parang pulbere ang masamang impresyon laban sa bagong bukas na kainan nila. At sa mismong sandaling iyon, biglang bumukas muli ang pinto. Isang misteryosong anino ang lumitaw sa liwanag ng araw. Ang presensya nito'y napakabigat, na para bang ang tunay na pagsubok ni Marcus ay magsisimula pa lamang.